Wake up guys! Kung ang solar eclipse ay nagpapatunay na bilog ang mundo at tama ang heliocentric model or ang sun-centered solar system according sa mga libro at sa mainstream science. Sabi ng science, ang solar eclipse ay ang pangyayari na ang sun, moon at earth ay nag-a-align perfectly. Tinatakpan ng moon ang liwanag ng araw na papunta sa earth. At meron lang maliliit na parte ang makakakita at madadaanan ng anino ng buwan. So alam natin na mas maliit ang buwan kaysa sa Earth. Pero bakit mas maliit ang anino nito tuwing solar eclipse? Hindi ba dapat mas malaki ang anino nito kaysa sa buwan mismo? Sabi ng science, ang sun rays ay nagtatravel parallel in a straight line 93 million miles away. Pero bakit tuwing eclipse nagbabago ang paliwanag nila? Gusto nilang isipin natin na ang anino ng buwan ay parang isang laser at tinawag nila itong umbra, which is the darkest shade of the shadow of the moon. Ang penumbra naman ay ang partial shadow lamang. Hindi ba dapat parallel din ang shadow nito sa tunay na buhay at hindi ito nagko-converge? Naging mas papaliit yung sun rays papunta sa buwan at lalong lumiit patungo sa Earth. Panoorin nyo rin itong solar eclipse na ito. Kung ang moon ay solid object sa outer space, bakit hindi ito nakikita na papalapit sa araw? Apat dito makikita mong buo ang buwan habang tumatakip sa araw. Pansinin nyo din ang buwan kapag maliwanag pa. Transparent ito at nakikita din ang blue sky sa likod nito. Sabi ng science, ang sun ay 400 times bigger at 400 times farther than the moon. Kaya ito nagmumukhang magkasing laki. Oh, give me a break. O pwedeng tama ang first book of Enoch, chapter 72, na magkasing laki lang ang araw at ang buwan. And his light is sevenfold brighter than that of the moon. But as regards size, they are both equal. Ang book of Enoch ay tinanggal sa Biblia at kinonsidera na isang apocryphal book dahil ito daw ay kaduda-duda at hindi alam kung sino ang nagsulat nito. Pero ang totoo, nasa first book of Enoch ang ibang katotohanan dito sa ating mundo. Tinanggal nila ito para hindi natin malaman ang katotohanan at manatili tayong nakakulong sa mundong ipinamulat nila sa atin. Suppression of information and knowledge is a form of control. So gumising na tayo sa katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Barak Yahuwah.